Salamat sa iyo, Panginoon. Salamat po, Panginoong Diyos. Ikaw ay aming luluwalhatiin, dadakilain, katulad ng aming ginagawa. Tuwing araw ng linggo, sabay-sabay ka naming diluluwalhati, dinadakila. We are singing praises to your name. Panginoon, salamat po na patuloy naming itong magampanan sa iba't ibang paraan na binibigyan ng aming kapanahunan. Kuminsan ay nabibigyan kami ng restriksyon. Pero Panginoong Diyos, hindi ito napipigilan sapagkat ang iyong salita ay hindi kailanman magagapos, matatanikalaan man. Salamat ng marami, dakilang Diyos, sapagkat ang simbahang ito ay patuloy na sumasang-ayon sa iyong mga salita, sumasang-ayon sa iyong katapatan, sa iyong katotohanan. Hindi kami naniniwala sa kasinungalingan, kundi kami nagtataas sa iyong pangalan at sa iyong mga salita, O Diyos. Salamat ng marami, O God, sa patuloy mong pagtuturo sa amin, pagpapatatag, Panginoon, pagpapatibay sa aming mga nauunawaan doon, Panginoon Diyos, sa biyaya at sa katotohanan. Salamat ng marami, Ama. Sa umagang ito, patuloy mo kaming dadalahin sa lalong pagkaunawa. Maaring may review dito, merong hammering, merong patuloy na pagdidiin. Pero mahalaga sa lahat, O Diyos, magkaroon kami ng pananatili. Magkaroon kami ng pananatili sa iyong mga salita. Salamat ng marami, O Diyos. Pinupuri ka namin, pinapasalamatan sa pangalan po ng iyong anak na si Jesus. Lahat ay magsabi ng Amen. Amen. Palapakan natin ng Panginoon. Hallelujah! Praise God. Thank you, Jesus. Salamat sa iyo, Panginoon. Tayo po'y maupo. Praise God. Ang sabi kanina ng nag-exhort ay tayo daw ay nakahiga doon sa nahihimlay sa tubig ng kapahingahan. So talagang napakaganda sapagkat ang kanyang ibinigyan ng pagpapaliwanag ay ang tubig ay ang salita. Amen po ba? Talaga namang doon ka lamang pwedeng makatagpo ng kapahingahan, doon sa tubig, doon sa salita. Ang trabaho po ng simbahan ay turuan ang mga tao. Kung nakakapanood nga kayo ng mga temple, ay doon ay mayroong master, mayroong mga disipulo, tinuturuan sila ng kanilang mga arts. Ang tawag mo doon ay martial arts. Ang tawag doon ay pagtuturo para matutunan, tapos para madala rin yan sa iba. Ang Biblia po ay malinaw na malinaw doon sa ating pinag-uusapan at ito po ay ating bibigyan rin ng pansin ngayon. Maring iniisip mo, Pastor Soli, bakit ayaw mong umalis ka agad sa iyong topic? Sapagkat ituturo mo ito. Amen. Pag ito'y narinig mo lang at hindi mo naintindihan, hindi mo to kayang ituro. Kapag ito'y naintindihan mo, ito ay maituturo mo. Ngayon, tatapatin ko kayo, maski ako ay, pag humihingi ako ng topic sa Panginoon para ituro, i-share, at nagfo-flow yung mga bagay na yon na aking sinusulat, pag napapansin ko na ito'y para bang inuulit yung nakaraang pinag-aralan at inuulit yung mga nakaraang pinag-aralan, ay humihinto rin ako kuminsan. Sabi ko, ito ba talaga uli ang ituturo natin? Naiintindihan ko naman ang kahulugan. Ang kahulugan po ay, una, marami tayong oras. Amen. Aalis ka na ba bukas? Hindi pa naman. Sino ba ang balak ng umalis bukas o mamaya? Hindi pa naman. We have a lot of time. No? Linggo-linggo, darating tayo rito. Pwede tayong mag-aral ng mag-aral kung ano yung ating pinag-aaralan. Lalo na ngayon, ang benefit ng ating pagtuturo ay hindi lamang dito sa four corners ng ating bulwagan. Ito'y nakakalabas sa internet. At napakahalaga na ito ay marinig ng iba. Kayo'y nag-aaral para kayo magturo. Tayo'y nagtuturo para matuto ang lahat ng tao na gustong matuto. Tandaan niyo mabuti, ang susi ng kaharian ng langit, ang sabi ng Panginoong Yesus, ibibigay sa iyo, sa mga alagad. Alam natin ang ating pinag-uusapan, kailan ito ibinigay. Kailan ito ibinigay? No?
Kailan nangyari na ibinigay ang susi? Noong ang sabi ng Panginoong Hesus, ibinigay na sa akin ang lahat ng kapamahalaan sa langit at saka sa lupa. Alam natin yon, madaling maintindihan yon. Ano ang kayang ibigay ng Panginoong Hesus kung wala pa sa Kanya? Kailan na ibigay ng Panginoong Hesus to? Nung ibinigay sa Kanya. Anong ibig sabihin ng susi? Kapamahalaan, otoridad, kapangyarihan. Ang ibig sabihin, ang isang mananampalataya ay binibigyan ng Diyos ng kapamahalaan. Kung paanong ibinigay kay Kristo ang kapamahalaan sa langit at saka sa lupa. Ang pagtatali at saka ang paggagapos o ang pagpapawala ay nangungusap tungkol sa authority. Kanya ang isang mananampalataya may authority. Kaya yung sinasabi natin na ang Diyos ang may control ng lahat, hindi iyan laging eksakto. Hindi totoo yun. Kasi kung ang Diyos ang may control ng lahat, bakit may namamatay nang wala sa oras? Bakit malungkot ang mundo? Bakit mayroong nanggagahasa? Bakit mayroong nangre-rape? Bakit mayroong nang-hold upper? Bakit mayroong mga bagay na hindi maganda? Mayroong barilan. Kung ang Diyos ang mayroong control, mahina siya sa control. Tama o tama? Kung ang Diyos ang may control ng lupa na to, na ginagalawan natin, napakahina niya sa control. Ako nga pag talagang ako may control, gagawin ko lahat ang gusto ko, ayon sa gusto ko. Bakit ganon? May nangyayari hindi gusto ng Diyos. Kanya nga na-imbento yung lahat ng yan, kalooban ng Diyos, lalong lumala. Para mapaliwanag na ang Diyos ang may control, lahat ng nangyayari, kalooban ng Diyos. Ito po ang talagang katotohanan dyan. Ang kontrol na meron ang Diyos ay yung mangyayaring plano niya, hindi mapipigil ng kahit sino. Dumating ang Panginoong Hesus, nagpakasakit ang Kristo, binuhay sa ikatlong araw, umakyat sa langit, naupo sa kanan ng Ama. Nangyari sa atin lahat yon dahil tayo nanampalataya kay Kristo. Yun ay kontrolado ng Diyos. Walang makapipigil doon. Pag bumalik ang Panginoong Hesukristo, pag nag-rapture o bumalik ang Panginoong Hesukristo o nagkaroon ng huling paghuhukom, lahat yan nakaplano. Nasa plano yan ng Diyos lahat. Ang tanong, yung nangyayari araw-araw, kontrolado ba yan ng Diyos? Kontrolado ba yan ng Diyos? Dapat hindi. Kasi kung kontrolado yan ng Diyos, bakit hindi magandang lahat ang nangyayari? Akala ko ba, pag ang Diyos ang gumawa, perfect. Walang pagkakamali. Sa makatuwid, totoo yun. Ang magnanakaw, nagpupunta upang pumatay, manira, mangwasak. Ang Panginoong Hesus ay nagpunta upang kaibigyan ng buhay na ganap at kasiyasiya. Paano mangyayari sa akin yon? Kailangan ko ng salita. Pag hindi ko alam ang salita, magpapatuloy ang magnanakaw upang pumatay, manira at mangwasak. Kailan matatapos sa aking buhay yung paninira, pagpatay, pangwawasak ng magnanakaw, pag ako ay natututo ng kanyang salita. Ang sabi naman ng kasulatan, I pray that thou prospers in all things as thy soul prospers. Kapag ang ating kaluluwa ay nakakaunawa ng salita ng Diyos, ang lahat ng bagay sa buhay natin ay magpa-prosper. Habang hindi pa natin nauunawa ng salita ng Diyos, nadadaya tayo ng kalaban. Hindi nagaganap ang takdang kalooban ng Diyos sa buhay ng tao. So pwede mo sabihin, ang Diyos ang may control nung kanyang plano. Pero yung pang-araw-araw na nangyayari sa buhay natin, ang may control niyan ay tayo. Tayo. Tayo ang may control niyan. Pag namili ka ng stupid choice, dadaanan mo ang consequence niyan. Pag hindi ka nakipagkaibigan sa natural law, subukan mo magpaulan ng magpaulan. Ano mangyayari sa'yo? Magpaulan ka, saka ka hindi maliligo. Magpatuyo ka ng ulan, ano mangyayari sa'yo? Hindi mo alam ang mangyayari sa'yo. Alam ko ang mangyayari sa'yo. At iyon ay hindi gusto ng Diyos. Ngayon, paano nangyari sa'yo yun? Stupid Biruin mo, nagpaulan. Tapos, nagpatuyo. Sumakit ang balakang, halimbawa. Bakit sumakit? Stupid Biruin mo. Ayaw alisin yung tubig sa, yung pinatuyo, yung nasa bayawang. So, ganun lang kasimple. Makipagkaibigan ka sa natural law. Tapos, yayain mo yung spiritual law, yung law of faith. Yan ang pinakamagandang buhay. Yung natural law, natututunan niya sa libro. Yung spiritual law, natututunan niya sa Biblia. Ngayon,
Marunong ba kaagad tayo ng spiritual law? Hindi kaagad. Mas marunong tayo sa physical law. Ngayon, i-apply mo na habang pinag-aaralan mo yung spiritual law. Sa pamamagitan noon, mangyayari sa iyo yung buhay na ganap at kasi-kasiya. Katulad din ang mangyayari sa akin. Habang wala iyon, pagpepiestahan ka ng magnanakaw, ang magnanakaw ay pumapatay, naninira, ng wawasak. Ayaw mo ng buhay na yon? Magpakalublob ka sa sinasabi ng salita ng Diyos. Sa maagang panahon ay maintindihan ko ang salita ng Diyos para mag-prosper ang aking kaluluwa. Pag nag-prosper ang aking kaluluwa, lahat ng bagay sa akin ay magpa-prosper. Amen? Palapakan natin ang Panginoon. Maring sabihin mo, paulit-ulit ka dyan, Pastor Soli. Hindi alam ng mundo yan. Ang mundo, ang prime suspect, pag may nangyaring masama, sino? Ang Diyos. Hindi niya tatanggapin kahit kailan na siya ang may pananagutan noon. Responsibilidad niya yun. Siya ang mayroong control, siya ang may authority. Pinabayaan niya. Ang demonyo ba, may kapangyarihan pa. Ibinigay sa akin ang lahat ng kapamahalaan, sabi ni Jesus. May natira pa ba sa demonyo? Wala na. Bakit may kapangyarihan demonyo ngayon? Binibigyan mo kasi. O kung hindi man ikaw, yung merong kakayahang magbigay. Bakit? Nasa kay Kristo ang lahat ng kapamahalaan. Binigay sa mananampalataya. So meron pa ba ang demonyo? Meron pa. Wala na. Wala. Nasa kay Kristo lahat ang kapamahalaan. Binigay sa akin. So nasaan ang kapamahalaan? Nasa kay Kristo, saka nasa akin. Ang demonyo wala kahit anong kapamahalaan. Anong ginagawa ng mundo? Binibigyan siya ng konti. Anong ginagawa ng mga mananampalataya? Binibigyan siya ng marami. Ang tawag niya pa ay nataning. Sipin mo yon? Anong nangyari sa'yo? Nataning. Nataning ka. Hindi ba pwedeng na-Kristo ka? Na-Kristo na lang? Bakit kailangan mataning? Baka binibigyan mo na kapangyarihan. Hindi. Sabi ko lang masakit na masakit yung katawan ko. Ano pa sinabi mo? Masakit na masakit. Ano pa sinabi mo? Masakit na masakit. Yun ang kapangyarihan binigay mo. Ang dapat na sinasabi mo sa sitwasyon na yun ay pinagaling na ako ng Panginoon. Amen. Palapakan natin ang Panginoon Diyos. Huwag niyo makakalimutan yung ating mga pinag-aaralan. Ang buhay at kamatayan ay sa dila nakasalalay. So sa makatuwid, yung kapangyarihang nasa iyo ay narito rin. Ito'y huwag mong pabayaan. Huwag mong kakalimutan, ang iyong confession ay napakahalaga para sa iyong ikabubuti. Hindi naman pwedeng ma-perfect mo yun agad. Pag nagkamali, delete. Yung computer nga, meron delete, saka yung text. So, huwag mong pabayaan na manatili. Okay? Tuloy tayo. Sana matapos ito. Praise God. 8:47. Nagpagawa ko ng salamin. Mas maganda yung salamin ng mga Muslim. Kasi pag sinuot ko yung salamin ng Muslim, nababasa ko yun. Ngayon, ayaw na. Pero pag sinuot ko to, napakalinaw naman. Parang lumalaki yung sulat. Okay? Tatalian. Tuloy mo anak, baba mo. Okay, baba. Okay. Susi. So, alam na natin yan. Ano ang gagawin mo? Tuturuan mo ang lahat ng bansa. Sa English kasi, tuloy mo anak, pakita mo yung Sige. Sige lang. Sige. Okay. Sa English kasi, nakalagay, go ye therefore and teach. Bakit ko ito inuulit-ulit? Kasi, sa Tagalog kasi, alagad. Gawin mong alagad ang lahat ng bansa. Sa English, teach all nation. Hindi nga sinabing disciple them or make them disciple. Ang sabi lang, teach. So, ang paggawa ng alagad ay pagtuturo. Ngayon, ang tanong, anong ituturo? Ang sabi ng Bible, ang lahat ng ituturo, ang paraan upang, baba mo na. Ang paraan nga makagawa ng alagad o disipulo ay magturo. Yun lang yun. Ang paggawa ng alagad ay pagtuturo. Ano ituturo? Ituro ang lahat ng mga bagay na iniuutos ng Panginoong Hesus na ganapin. Matthew 28:29. Na ituro ninyo sa kanila na kanilang ganapin ang lahat ng mga bagay na iniuutos ko sa inyo. Okay? Ano ituturo? Ano ituturo, anak?
ituro sa kanilang ganapin ang lahat ng bagay na ano? Iniutos ko sa inyo. Okay. Hindi nyo napapansin ito. Pero tuwing makikita nyo yung salitang utos sa Biblia, bumabalik sa inyo yung dati nyo naiintindihan. Na ito'y marami. Na kailangan mo tong gawain lahat. At ang mangyayari doon ay maliligaw ka ng iyong landas sa iyong pinagpagkaunawa. Okay? Ang utos ay hindi ang 10 utos. Hindi rin ang buong kautusan. Hindi rin ang kaugalian o kautusan ni Moises. Na malinaw na naiintindihan natin nung mabasa natin ang naganap na pag-uusap sa mga apostol at sa mga matatanda sa Jerusalem. So ito po ang point ko. Pag pinag-usapan ng Matthew 28, yung go ye therefore, teach all nation, gawin yung alagad ko ang lahat ng bansa, mag-a-arise dyan yung salitang utos. Kasi karugtong yun ng Bible. Ngayon, sa voice of the Lord, ipinapaliwanag yan na ganito. Ipagagawa ng Panginoong Hesus ang lahat ng utos sa alagad. Pag itinuturo mo na ito, kailangan mong dumiin doon sa salitang utos sapagkat iyon ang pinakanakakalito sa bahaging iyon ng Biblia. Pag yung utos doon ay hindi na ipaliwanag, sigurado 100% ang nasa isip ng kausap mo, 10 utos. Sigurado yon. Kanya ikaw bilang tagapagturo, ipaliliwanag mo sa kanila, hindi iyon tungkol sa 10 utos. Yun ay tungkol sa utos ng Panginoong Hesukristo. Safe ka doon kasi ang nag-uutos doon ay ang Panginoong Hesukristo. Kanya ang dapat mong hanapin ay yung ano ba ang utos ng Panginoong Hesukristo. Ngayon, pwede mong dalahin sa Acts chapter 15. Pwede ka magpatulong kay Pedro. I am saying that word kasi hindi naman siya nakaduktong ng diretso sa Matthew. Pero pwede kang magpatulong kay Pedro, pumunta ka doon sa istorya ng Council of Jerusalem kasi maganda ang paliwanag doon ng Biblia sa pagkakahiwalay ng kautusan at saka ng utos ng Panginoong Jesucristo. Kasi ganito yon. Kahapon lamang ay may napanood akong video. Siguro mga 18 minutes o 15 minutes lang ipanaliwanag, paghandaan mo ang buhay na walang hanggan. Ang daming nanonood, ang daming comment. Nakakatuwa nga eh. 1,000 ang nakapanood, 1,000 ang nag-comment, 1,000 ang nag-share. Kahit minsan, hindi binanggit ang pangalan ng Panginoong Jesucristo. Kahit minsan. Nakita pa nga yung comment ni John. Yun din ang kanyang comment. Itinuturo ang daan papunta sa langit. Kahit minsan, hindi binanggit ang pangalan ng Panginoong Jesucristo. Pero excited lahat ng mga tao. Bakit? Ewan ko kung bakit. Pero hindi nila naiintindihan ang talagang pinag-uusapan. Dito rin sa mga pinag-uusapan sa simbahan, kanya nakakalagpas lang ito, Sunday in, Sunday out, Sunday in, Sunday out. Kasi baka hindi na so solid. Kanya ang purpose natin, kanya natin inuulit para ma-solid, para maintindihan mo, ano talaga yung sinasabi ni pastor? Ano talaga yung gusto niyang maintindihan ko? Para maintindihan din ng iba. Okay? Ang sabi ng 15 verse 6, okay, sabi doon sa 15 verse 6, sa pinag-uusapan natin, nandun ba tayo, ano? Okay. Ang utos po ay hindi ang 10 utos. Itatakil ko kung bakit ko pinagdidiinan ito sa susunod. Pero pansamantala, paniwalaan na lang muna natin ito ngayon. Acts 15:6. At nangagkatipon ng mga apostol at ang mga matanda upang pag-usapan ang bagay na ito. Okay? There was a meeting na ang purpose ay pag-usapan ang mga bagay na ito. Halimbawa, may nagtanong, anong ibig mo sabihin na hindi utos na 10 utos ang binabanggit ng Matthew chapter 28, ang binabanggit diyan ay utos ng Panginoong Jesucristo. Okay? Magpatulong tayo kay Pedro. Sapagkat sa panahon ni San Pedro, nagkaroon sila ng malaking meeting tungkol sa bagay na ito. Pinag-usapan nila ito. Acts chapter 15 verse 6, nagkatipon ng mga apostol at ang mga matatanda upang pag-usapan ang bagay na ito. Alin niya ang bagay na pinag-usapan nila? So bakit sila nagkaroon ng meeting? Acts chapter 15 verse 1, nagkaroon sila ng meeting kasi may ibang mga taong nagsilusong mula sa Judea. So saan sila nagpunta? Umalis sila ng Judea. Alin yung Judea? Yun yung Jerusalem. Saan sila nagpunta?
nagpunta sila sa mga lugar na meron ng mga kapatid. Ito, tingnan niyo mabuti ha. May ibang mga taong nagsilusong mula sa Judea ay nagsipagturo sa mga kapatid. So, ibig sabihin ng kapatid ay born-again Christian, mga anak ng Diyos, kasama na sa pamilya ng Panginoong ng pamilya ng Diyos. Ang turo nila, ano tawag sa kanila ng Bible? Mga ibang tao. Saan sila nagpunta? Sa mga kapatid. Anong turo nila? Maliban na kayo'y mga tuli ayon sa kaugalin ni Moises ay hindi kayo mangaliligtas. Meron pa rin sinabi sa verse 5 ng chapter 15. If you have your Bible, pwede niyo buksan yan. Datapwat nagsitindig ang ilan sa sekta ng mga pariseong nagsasampalataya na nagsasabi, kinakailangan sila'y tuliin at sa kanila ipagbiling ganapin ang kautusan ni Moises. Ito ang issue. May mga ibang tao na nagtuturo sa mga born-again Christian sa ibang lugar na kinakailangan nilang sumunod sa kaugalian ni Moises. Magpasunat, magpatuli. Yung po kasing circumcision sa kanilang panahon ay tatak ng pagiging Israelita. Sa unang-una po kasi, Israelita lamang ang pwedeng makatanggap ng pagpapalang galing sa Diyos. Lalong-lalo na ang kaligtasan. So ang alam ng mga Israelita, pag wala kang tatak sa katawan mo, nung itinatak na iyon ng Diyos sa katawan ni Abraham, yung ikaw ay na-circumcise, hindi ka pwedeng maging kasama sa household ng Panginoong Diyos. So, nadala-dala na nila yung pananaw na yon. Kanya ang kanilang naiintindihan, bago mo maranasan ang pagpapala ng Diyos, kailangan mo munang dumaan sa ritual na yon. Kailangan makita sa katawan mo yung tatak na yon, yung circumcision na yon. Okay? Bukod roon sa mga ibang tao na yon, may iba pang binabanggit. Yung mga Fariseo na nagsasabi na kinakailangan gawin nila yon at ganapin yung kaugalian at yung kautusan ni Moises. Ito ay pinag-usapan ng may pagtatalo at noong magkaroon ng pagkakataon si Pedro ay tumindig siya. At pagkatapos ng maraming pagtatalo ay nagtindig si Pedro at sinabi sa kanilang mga kapatid, nalalaman ninyo na ng unang panahong nakaraan ay humirang ang Diyos sa inyo upang sa pamamagitan ng aking bibig ay mapakinggan ng mga hentil ang salita ng Ebanghelyo at sila'y magsisampalataya. Ang sinasabi niya dito ay ang nangyari sa tahanan ni Cornelio na senturyon ng pulutong na tinatawag na pulutong Italiano, regiment. Kumbaga, company commander po kasi ang senturyon. Ang senturyon ay company commander. Ibig sabihin, meron siyang grupo na marami na ang mga tao na ito ay lumalaban sa gera ng Roman Empire. Sila ay sundalo ng Roman Empire. Sila ay mga Italian. Kasi nakatira sila sa Italy siguro. Kanya sila Italian kasi doon sila galing sa Italy. At ang Italy ay nasa Roma. At ang Roma ay imperyo ng panahon na yon. Yan ang pinagtatawanan ni Netanyahu. Huwag nyo kaming tatakutin. Lahat ng sumakop sa amin, kakaunti na kayo ngayon. Kami mas marami pa. I'm sorry, kakaunti na kayo ngayon, hindi na kayo malakas katulad dati. Wala na nga nagsasalita ng Latin ngayon, sabi niya. Yun eh, yung Latin, yun ang salita nila, nila Cornelio. Okay. So ang nangyari po ay, ang sabi ni Pedro ay, at ang Diyos, ipinatotoo ni Pedro sa kanila, ipinatotoo ni Pedro na sila ay tumanggap ng kaligtasan. Itong grupo ni Cornelio na ito ay ipinatotoo ni Pedro na tumanggap ng kaligtasan at ng Espiritu Santo. Acts chapter 15 verse 8. At ang Diyos na nakakataho ng puso ay nagpapatotoo sa kanila na sa kanila ibinigay ang Espiritu Santo na gaya naman ng kanyang ginawa sa atin. So ang sinasabi ni Pedro ay kung papaanong bumaba sa atin ang Espiritu ng Diyos, ganon din sa kanila. So nangangaral si Pedro sa gitna ng pulong. Kumbaga, may meeting sila, tumayo si Pedro, pinaliwanag niya to. Ang sabi niya, at tayo'y hindi niya itinangi sa kanila. Ibig sabihin, hindi tayo espesyal as far as God is concerned kasi yung nangyari sa atin, nangyari din sa kanila. Katulad ng nilinis sa pamamagitan ng pananampalataya ang kanilang mga puso. Okay? So sinabi ni Pedro lahat ito upang ipaliwanag. Bakit niya sinabing
na tayo'y hindi itinangi sa kanila na nilinis sa pamamagitan ng pananampalataya ang kanilang mga puso. Bakit sinabi ni Pedro na tayo ay hindi iba kaysa sa kanila, sila ay hindi iba kaysa sa atin, na tayo, katulad nila, ay nilinis ang mga puso sa pamamagitan ng pananampalataya? Bakit sinabi ni Pedro yon? Upang sabihin niya na sila'y nilinis ng Diyos hindi sa pamamagitan ng kautusan. Tandaan niyo mabuti mga kapatid. Maring hindi niyo ito masyado naintindihan, pero napakatindi po ng tunggalian ng kautusan at saka ng biyaya sa puso ng tao. Napakatindi ng tunggalian yan. Yan ay hindi madaling gibain. Yung tunggalian na yan, hindi madaling isettle. Sabi nga ni Chat nung nakaraang linggo, nung araw pala, pinagtatalunan na nila yan. Di ba? Pag nakita mo to sa ganitong level, from the very first time na naging napunla ang salita ng Diyos sa puso ng tao, first time na nagkaroon ng iglesia, may iglesia na ngayon. Ito na, nasa Jerusalem na yung church. Isipin mo yon, kauna-unahang pagkakataon na nagkaroon ng church, nandito na yung dispute na ito. Nandito na yung pagtatalo-talo na ito. Nandito na yung problema na ito. At ang problema ay ito. Iniisip ng maraming tao na ang kaligtasan ay sa pamamagitan ng pagsunod sa kautusan. Reality check. Yan din ang iniisip ko dati. Alam ko na ako'y mananampalataya, pero laging bumabalik sa isip ko ang tungkol sa kautusan. At hindi ko yan maintindihan kung paano ilalagay ang isa sa kanyang dapat kalagyan. Kanya pag pinag-usapan ng kaligtasan dati, pag ako kausap, katulad rin ako ng mga mananampalataya ngayon na hindi pa nakakaunawa, kalahating araw na hindi pa nakukonclude kung paano maliligtas. Tama ba, Brother Romy? Mag-uumpisa kayo sa umaga, paano maligtas? Tuturo mo, si Kristo ang daan ng katotohanan at buhay. Si Jesus ang daan ng kaligtasan, manampalataya ka, at ang iyong sambay maliligtas. Okay na yon. Pag ito, tinanong, paano po yung hindi nakakasunod sa kautusan, yung nagkakamali? Ayun na. Maski maghapon yan, hindi na matatapos. Kasi balik-balik na yung paliwanag. Hindi na malaman kung paano maligtas. Samantalang nung una, ang kaligtasan ay si Kristo lamang. Pero pag nag-usap na yung mga pastor, patalino ng patalino ang tao, parami ng paraming alam sa Biblia, pahirap ng pahirap ang paliwanag. Hanggang ikaw, masisiyahan ka na lang, pero hindi ka nakakaintindi. Ganun ang nangyayari sa akin. Ganun ang nangyayari sa lahat ng mananampalataya. Sapagkat ganoon ang nangyayari nung una pa. Bakit? Sapagkat may mga taong nagtuturo na ang kaligtasan ay dinadagdagan ang pananampalataya kay Kristo. Dapat ang kaligtasan ay manampalataya ka at tama o tama? Ngayon, magtuturo ka. Hindi ka pwedeng mawala dito. Kasi isesway ka ng mahuhusay na teacher sa works. Pag isinway ka niyan at dinala ka sa mga verses na parang it seemingly ay nagtuturo ng dagdag na paraan para ka maligtas, mamumroblema ka na. Hindi mo na maintindihan siya na sabi mo. Anong sabi ni Brother Romy kanina? Manatili. Anong paraan para ikaw ay hindi mawala sa mabuting balita? Makinig ka araw-araw, magbasa ka araw-araw, mag-meditate ka araw-araw ng tungkol sa mabuting balita. Kasi araw-araw, sabi ni Martin Luther, ay makakalimutan mo ang mabuting balita. Pwede yan. Subukan mo, bibigyan kita ng isang pangalan. Subukan mo magpaturo, sandali ka lang, pag hindi ka nag-aral ng mabuting balita araw-araw. Kasi magaling eh. Kanya nga ang prayer ko, sana yung galing niya makonvert sa katotohanan. Para sa ganoon, mas marami pa ang matuto. Imagine ninyo, no? Bakit ba nagkaroon ng kaisipan na kapag ikaw ay susunod sa kautusan, saka ka maliligtas? May nagturo eh. Ngayon, bakit ganun ang tinatanaw ng ibang tao? May nagtuturo eh. At yung mga tao nagtuturo na yon, kapani-paniwala sa kanilang paningin. Ngayon, si Pedro, tumayo. Bakit tumayo si Pedro? Kasi hindi naman siya ang pastor ng Jerusalem. Kala ko ba si Pedro ang pinaka-astig na alagad?
Hindi siya ang presider at least, hindi siya ang presider nito. Ang presider nito si Santiago, yung kapatid ng Panginoong Jesucristo. Siya ay nandoon lang din sa panel. Nakikinig lang din siya. Tumayo siya. Sabi niya, hindi ba't katulad natin, katulad rin sila, tayo'y nilinis sa pamamagitan ng pananampalataya sa Panginoong Jesucristo, sa pananampalataya ng kanilang puso. Ngunit hindi sa pamamagitan ng pagsunod sa kautusan, na sa patotoo ni Pedro ay hindi kayang sundin ng sinuman. Ito'y mabigat. Nung una, hindi ko ito masasabi sa pulpito. Ngayon, kaya ko na sabihin. Kayang-kaya kong sabihin. Kasi maski si Pedro, sinabi niya to. Ang kautusan ay hindi kayang sundin ng kahit sino ng 100%. Kasi pag ikaw ay ginamit mo ang kautusan, gusto ko lang bigyan ng paliwanag ito. Ibig mo sabihin, pastor, hindi mo na dapat sundin ang kautusan. May sinabi po ba akong gano'n? Wala tayong sinasabing hindi mo na kailangan sundin ang kautusan. Ang sinasabi natin, kaya hindi mo pwedeng dyan isalalay ang kaligtasan mo, ay sapagkat hindi mo yan kayang sundin ng buong buo. Walang pumipigil sa iyo na sundin mo yan kung gusto mo. Pero ang sinasabi ng Biblia, hindi ang pagsunod riyan ang daan ng kaligtasan. Amen. Palapakan natin ng Panginoon. Yun po ay dapat na dumiin sa ating isipan. Kasi ang sasabihin sa atin, pag nagsishare tayo ng gospel, ng mabuting balita, ang sinasabi mo, hindi na kami dapat sumunod sa kautusan. Wala akong sinasabing ganun. Sumunod ka hanggat gusto mo. Sapagkat yan ay unlimited. Marami yan. Bukod pa sa 10, ay may 600 pa. So halos unlimited yung batas. Sundin mo, sundin. Ngayon, gusto mong maligtas, huwag mo yang gawin. Kasi si San Pedro nagpaliwanag na, hindi iyan ang paraan. Ang sabi ni San Pedro, ngayon nga, bakit niyo tinutokso ang Diyos na inyong nilalagyan ng pamatok ang batok ng mga alagad na kahit ang ating mga magulang ni tayo man ay hindi maaaring makadala? Acts chapter 15 verse 10. Kapag sinabi ng isang tao na kaya niyang hindi magkasala, kakontra nito yon. Kakontra na nito yon. Okay, sabi ko nga sa inyo, pwede kang makaalis sa isang klase ng kasalanan. Pwede kang lumakas sa isang uri ng pagkakamali. Against that, hindi mo na ito gagawain. Pero hindi mo pwedeng sabihin na kahit kailan, hindi ka na magkakamali. Hindi pwedeng gawin yon. Sapagkat ang pagkakamali ay kasama ng batas ng katawan ng tao. Kaya nga itong katawan na ito, mabubulok. Kanya nga papalitan ito ng bagong katawan na hindi nabubulok. Sapagkat hindi ito pwedeng mabuhay doon sa piling ng Diyos. Kasi ito ay corrupt. Kanya walang makapagsasabi na sa katawan na ito ay magiging perfecto siya. At sinasabi mo, pwede na magkasala. Wala tayong sinasabing ganon. Ang sinasabi natin ay yun nga mismo ang sitwasyon mo. Kanya ibinigay ng Diyos ang kapamaraanan niya. Yun nga kasi ang sitwasyon natin. Hindi nga tayo magiging perfect kahit kailan, pero gusto nating humarap sa Diyos. Kaya nga gumawa ang Diyos ng panibagong paraan. Kung ang paraan ay sumunod sa kautusan, hindi na tayo magiging karapat-dapat sa Diyos kahit kailan. So salamat sa Panginoon, nagbigay siya ng bagong paraan. Ang paraan niya ay yung biyaya at katotohanan. Kanina, binanggit ng ating exhorter. Merong isang napakagandang verse, di ba? John chapter 1 verse 17. Ang kautusan ay ibinigay sa pamamagitan ni Moises. Ang biyaya at ang katotohanan ay dumating sa pamamagitan ng Panginoong Hesus. Magkahiwalay sila. Hindi sila magkasama, hindi sila magkumpare, hindi sila magkaakbay. Yung isa ibinigay, yung isa dumating. At hindi sila sa isang panahon lamang nagkaganon. Mahaba ang kanilang pagitan. Kanya nga sinasabi natin, saan ka ba? Doon sa panahon ni Moises o sa panahon ka ng Panginoong Hesukristo? Kung ikay sa panahon ni Moises, doon ka sa kautusan. Kung ikay sa panahon ng Panginoong Hesukristo, dito ka sa biyaya at katotohanan. Hindi baling malaki ang question mark. Sapagkat ganyan naman tayo noon. Maski ako na nagtuturo sa inyo, napakalaki ng question mark ko dyan. Anong ibig sabihin ng magkahiwalay ang kautusan, biyaya at katotohanan? Hindi ko pa kayang ipaliwanag dati yon.
Pero nagsimula akong magkasya sa paniniwala na iyon ay magkahiwalay. Nung maintindihan ko yon, unti-unti kong nauunawaan ngayon kung paano sila magkahiwalay. Yun ang sinasabi ni Brother Romy kanina, pananatili. Bakit alam mo na ang Biblia? Bakit alam mo na ang katotohanan? Bakit alam mo na ang biyaya? Bakit ka mananatili? Kasi unti-unti lang yan kung dumating. Precept by precept. Hindi mo yan kayang i-load. Mag-o-overload ka pag yan ay ibinaban lahat ng Diyos sa iyo. So kada nagme-meditate ka, pa isa-isang verse, nagkakaroon ka ng lalong kaunawaan. Tapos lalo mong naiintindihan kung bakit hindi ka nasa ilalim ng kautusan, bakit kayo nasa ilalim ng biyaya ng Diyos. Napakahalaga na hindi lang doktrina ang alam ko, napakahalaga na ito ay nabubuhay sa buhay ko at ako'y namumuhay dito. Kailangan, sapagkat yun ang, sabihin na natin na, yun ang talagang batayan. Mahusay ka nga magturo. Ano ituturo mo? Paano dumami ang membro? Wala ka simbahan. Hindi ba? Ibig sabihin, sabi ng isang taong nagpunta rito na sabi sa ama, magtuturo po ako ng church growth. Okay. Gano'n na ba kalaki yung church mo? Wala pa po akong church. Hindi mo ko kayang turuan kasi hindi mo alam yung sinasabi mo. So, para ka makapagturo ng epektibo, no? Mas maganda, meron kang degree of experience doon sa sinasabi mo. Sabi ni Brother Romy kanina, ano po ba kailangan ng tao? Di ba lahat kailangan? Kaso dumating na, di ba? Dumating na ba, di ba? Dumating na ba o hindi pa? Dumating na. Kung naka-attend kayo doon sa aking prayer and exhortation doon sa worldwide COVID, paglaban sa COVID, pinaliwanag ko doon na ang problema ng tao ay hindi ang paghingi. Ang problema ng tao ay ang pagtanggap. Maraming tao marunong humingi, hindi marunong tumanggap. Sabi natin, nandirito ng lahat. Nasaan? Yung sagot doon, yun ang solusyon para maranasan mo yan sa pisikal. Yung sagot doon sa nasaan. Ang sagot doon, nasa akin. Dumating na eh. Nasaan yung pagpapala ng Panginoon? Nasaan? Nasa iyo. Ang sabi ng Bible, pag naniwala ka na ito'y natanggap mo na, ay ito'y matatanggap mo. Kailan mo matatanggap yun? Pag naniwala ka na ito'y natanggap mo na. Pag sinabi ng isa, nasa atin na ang lahat ng pagpapala ng Panginoon. Ang tanong, nasaan? Nasa atin. Yun ang pinag-aaralan mo rito. Paano tumanggap? Kasi ang pananampalataya ang tumatanggap. Hanggat hindi niya naiintindihan na nasa kanya na yon, hindi niya yon natatanggap. Pero sa Diyos, nakawala na yon. Umalis na sa Diyos eh. Nasaan na? Nasa iyo na. Hindi mo maintindihan na nasa iyo, so hindi mo matatanggap talaga kahit kailan. Hindi mo yun matatanggap kasi nandyan na nga eh. Tingnan mo yung kapatawaran. Hinihingi. Sabi sa Bible, pinatawad ka na. Pinakikipagtalunan. Nagagalit talaga ang mga pastor. May narinig ako, anong ibig mo sabihin pinatawad? Yun sabi sa Bible, pinatawad. Hindi niya maintindihan kasi hindi niya alam kung paano tumanggap. Yung kapatawaran, ibinigay. Ikaw ngayon, nasa sa iyo kung tatanggapin mo o hindi. Paano mo tatanggapin? Paniniwalaan mo. Ngayon, bakit hindi niya matanggap? Hindi siya naniniwala. Sabi ng Bible, kanya mo lang matatanggap yan pag naniwala kang iyan ay natanggap mo na. Sino nag-i-enjoy ng kapatawaran? Yung naniwala na yun ay natanggap na niya. Sino yung humihingi ng kapatawaran hanggang ngayon? Yung hindi naniniwala na siya'y pinatawad na. Malaki ang problema niya kasi sinasabi ng Bible sa kanya, ayaw niyang maniwala. So ibig sabihin, may problema ang kanyang pananampalataya. Galing yan sa mga nagtuturo. Kanya nga, ang trabaho ko rito ay mabigat. Gusto ko kayong matuto. Gusto ko ay maintindihan nyo to. Kanya nga sabi ko sa SRG, sana maintindihan ninyo na bukod sa good morning, bukod sa mapagpalang araw, bukod sa gracious Sunday, Tuesday, Wednesday, maganda yon. Nababati natin ang isa't isa. Pero higit sa lahat, ako po'y nagtuturo dito. At sinabi ko na rin sa kanila, hindi ako interesado sa mga teacher na hindi na natututo.
Interesado ako sa gustong matuto. Kasi mula doon sa inyo na gustong matuto, magsisimula kayong magturo. Yun ang dahilan kung bakit madiin tayo. Kasi isang araw, magtuturo ka na rin. Amen? Pwede bang palakpakan natin ang Panginoon para doon? And without really trying, magtuturo ka. Sino una mong tinuturuan? Apo mo, anak mo, pamangkin mo, kasama mo sa bahay. No? Sino pa tuturuan mo? Ang buong bansa. Lahat ng bansa. Tuturuan mo lahat yan. Kung hindi mo alam ang ituturo mo, at magaling kang magturo, maimamali mo lang sila. Inuulit ko, pag hindi mo alam ang tamang turo, pero mahusay kang magturo, maimamali mo lang ang tao. Imaginein mo yun. Mahusay kang magturo, pero mali ang turo mo. Pag nagturo ka, nakikinig ang tao. Ano nangyayari sa tao? Nagkakamali. Bukod tangi kang magaling pastor, hindi. Nasa Bible Mismo si San Pedro, sinabi niya, hindi kautusan ang paraan. Hindi pagsunod sa kautusan ang paraan. Okay, anong paraan? Ang pamatok ay ang kautusan. Ito ang nais ng iba na ipatupad sa mga hentil. Ito yaong inaakala ng marami na utos ng Panginoong Hesus. Ngunit hindi, sapagkat ito yaong kautusan na ibinigay sa pamamagitan ni Moises. Ang kautusan, hindi ito ang utos ng Panginoong Hesus. Ang kautusan ay ang dumating sa pamamagitan ni Moises. Ang utos ng Panginoong Hesus ay ang biyaya at ang katotohanan. John chapter 1:17, ang biyaya at ang katotohanan na nagsadating sa pamamagitan ni Jesucristo. Pansinin natin, tatlo ang kinakausap ngayon ng mga salitang ito ni Pedro. Magkawabakas na ako. Tatlo ang kinakausap ng mga salitang ito ni Pedro. Una, may kinakausap siyang may ibang mga taong. That is verse 1. May ibang mga taong. Sino yung ibang mga taong? Hindi sila kapatid. Kung hindi sila kapatid, sino sila? Hindi sila mananampalataya. Kung hindi sila mananampalataya, ano ang buhay nila? Sila ay mga alagad ng kautusan, alagad ni Moises. Ang tawag ng Biblia sa kanila ay may ibang tao. Ano nakasulat? May ibang, pakita mo na, kung unang burahin. Ang una ay may ibang mga taong. Okay. Ang turo nila, sumunod ka sa kautusan para ka maligtas. Yun ang una. Okay? Hanapin mo na yung verse, yung nakalagay dyan, verse 21. Mga gawa, 15:21. Sino yung mga tao na yon? Ang mga tao na ito ay iba kaysa mga kapatid, sila'y tagapagturo ng kautusan, sila'y mga alagad ni Moises o mga alagad ng kautusan. Pag binasa mo kasi yung Acts chapter 15, hindi mo ito mapapansin agad. Bago ko ito nakita, maraming beses ko yung binalikan. Hanggang sa maintindihan ko, itong nasa verse 1, hindi sila mga Christian. Ang ginagawa nila, galing ng Judea, pumupunta sila sa mga lugar na tinuturoan ni Pablo at sinasabi nila, para kayo maligtas, kailangan nyo sumunod sa kautusan. Ang tawag ng Bible doon, mga ibang tao, pumupunta sa mga kapatid. Ibig sabihin, pumupunta sa mga born-again Christians, sa mga Kristiyano. Bakit merong ganong klase ng tao? Sabi sa 15:21, pag binaba mo ng konti ang basa mo, sapagkat si Moises mula ng unang panahon ay mayroon sa bawat bayan na nangangaral tungkol sa kanya. Ano nangyayari pag may nangangaral? May nag-aaral. Pag may nag-aaral, may natututo. Pag may natututo, nagiging alagad. Ang sabi dito, mayroong sa lahat ng lugar. Sabi doon sa verse 21, okay? Sapagkat si Moises mula ng unang panahon ay mayroon sa bawat bayan na nangangaral tungkol sa kanya. Yon ang pundasyon ng relihiyong Judaismo. So maintindihan natin ngayon, tayo saan tayo nanggaling? Anong pundasyon natin? Most of us, Roman Catholic tayo. Maging yung mga relihiyong nabubuo ngayon, halos galing yan sa Roman Catholic. Anong pundasyon yan? Gawa. Anong pundasyon yan? Ibang pangalan. Hindi ang pangalan lamang ng Panginoong Jesucristo. Maaring masakit itong marinig, pero kung ito'y maiintindihan ng tao, marirealize niya. Huwag siyang mag-alala. Meron ding mga nasa loob na simbahang Kristiyano na may dagdag.
Ulitin ko yon. Kung ang mga relihiyon ay may dagdag din sa loob ng Christian Church. Hindi nakapanghihinayang o hindi nakapagtataka na may dagdag sa labas na simbahan ng Kristiyano. Kasi mismo sa loob may dagdag eh. Okay, yun ang una. Yung mga nagtuturo pero hindi pa mananampalataya. Sino yung ikalawa? Okay, hanapin mo na kay ikalawa. Ang ikalawa, nakikita mo yan. Ang ikalawa ay ang ibang nananampalataya na. So ang unang kausap dito ay yung hindi pa mananampalataya. Mga ibang tao na nangangaral na ang kaligtasan ay sa pamamagitan ng pagsunod sa kautusan. Yung ikalawa, yung nasa 15.5. Okay, sa 15.1, may ibang mga tao. Yun nga ang dahilan kung bakit nakipagtuligsaan si Pablo at si Bernabe, kanya sila nakarating sa meeting na yon. Yung ikalawa, nasa 15 verse 5. Datapwat nagsitindig ang ilan sa sekta ng mga pariseong nagsisampalataya. So ibig sabihin, ang unang pangkat ng mga tao na kinakausap dito ay mga hindi mananampalataya. Ano sila? Alagad sila ni Moises kasi nung araw pa may nangangaral na tungkol kay Moises, yun ang pundasyon ng kanilang relihiyon. Mula doon sa relihiyon na yon ay may mga pariseo na nagsisampalataya. Pero anong ginawa nila during the meeting? Tumindig din sila. Anong sabi nila? No? Itong mga mananampalataya na to, itong mga pariseo na to ay mga mananampalataya na. Datapot nagsitindig ang ilan sa sekta ng mga pariseong nagsisampalataya. Sa makatuwid sila ay nagsisampalataya na. Nakapagsimula na sila sa daan ng kaligtasan. Kung iduduktong muli, balikan mo yung verse 5 na naman, datapot nagsitindig ang ilan sa sekta ng mga pariseong nagsisampalataya at nagsasabi, kinakailangan sila'y tuliin at sa kanila ipagbiling ganapin ang kautusan ni Moises. So dalawa na pong grupo ng mga tao, isang hindi mananampalataya, pero yung isa ay mananampalataya na. Pero ang kanilang pananampalataya ay may karugtong na at. So anong sinasabi ko rito? You must be aware of this. Kasi ganito yon. Nung araw, pag ako'y nag-preach, humanap po kayo ng simbahang malapit sa inyo. Simbahan pong nagtataas sa pangalan ni Jesus. Ngayon, kung ako lang masusunod, pumunta po kayo sa online. Sa Voice of the Lord na lang po kayo umattend. Bakit? Pag pumunta yan sa ibang simbahan, may mga pariseo doon na mga nananampalataya na. Pero ang kaligtasan sa kanila ay may kasamang pananampalataya at doon sa ibang lugar, ang kanilang pananampalataya kay Kristo ay may karagdagang pangalan ng babae at ng lalaki. Hindi na yun nakikita sa simbahang Kristiyano. Sa simbahang Kristiyano, ang pananampalataya ay walang kasamang ibang pangalan ng babae at lalaki. Ang may kasama sa pananampalataya sa loob ng Kristiyano simbahan ay kautusan at mga gawa. Ganyan mismo ang mga pariseo, nananampalataya, pero ang kanilang daan ng kaligtasan at pananatiling ligtas ay manampalataya at. Bakit natin pinagdidikdikan ito? Nakakagulat eh. Nakakagulat na iyon mismo ang issue ng meeting na ito. Yun mismo ang pinagkakaguluhan hanggang sa oras na ito. Yun mismo. Una muna, hindi Christian. Makakakilala kay Kristo. Mananampalataya. Pagpasok sa simbahan, nawala yung mga pangalan ng babae at lalaki, pero may pumalit bilang karugtong ng pananampalataya kay Kristo. Anong karugtong? At. Ano yung at? Ang sabi dito, ganapin ang kautusan. Yun ang karugtong. Nabuhay tayo dyan. For some time, ang voice of the Lord ay dumaan din sa bagay na yan. Mabuti na lang, nanampalataya na. Kasi yung nanampalataya, yun ang importante para maligtas. Mabuti na lang kasi nakakasigurado tayo, lahat ng produkto ng voice of the Lord na namayapa na, ay may katiyakan ng buhay na walang hanggan. Sigurado yun. Palakpakan natin ng Panginoon para doon. Kahit hindi natin maintindihan yung sinasabi ni Pedro dito, pupunta pa rin tayo sa langit.
Kanya lang, para kay Pedro, kinakailangang maging malinaw sa ating lahat. Hindi sa pamamagitan ng pagsunod sa kautusan, ang daan ng kaligtasan. Ngayon, kung ikay nanampalataya, ito na, ito maganda sa lahat. Kinakausap siya ng mga pariseo. Ang kanilang paraan ng kaligtasan ay pagsunod sa kautusan. Ang kanilang kaligtasan ay pananampalataya at ganapin ang kautusan. Tingnan po natin ito. Okay? Ngayon, tatlo kinakausap niya. Yung una, hindi mananampalataya. Yung pangalawa, mananampalataya na pero may dagdag. Kautusan. Yung pangatlo, kinakausap niya ang lahat. Sabi niya rito, ang ikatlong kausap dito ng mga salita ni Pedro ay sina Santiago, ang mga apostol, ang matatanda na iglesia at ang lahat ng nandoroon. Ang pinag-uusapan sa pulong na ito ay paraan ng kaligtasan. Tandaan niyo mabuti. Ang Jerusalem Council, kanya ito nag-convene kasi may problema paano maligtas at paano mananatiling ligtas. Kung nag-conclude sila nung araw na yon, pues, yun ang conclusion hanggang sa oras na ito. Tama o tama? Dapat ganon. Kung may conclusion sila nung araw na yon, dapat ang conclusion na naabot nila, dapat hanggang ngayon, yung pa rin ang conclusion. Kasi sila ang apostol. Sila ang pinagmula ng aral. Sila ang nag-umpisa nito. Sila ang pinagkalooban ng Panginoong Hesus. Okay, ang kinausap niya ay ang lahat. Mga Gawa 15:9. Tumindig si Pedro at ito ang kanya ipinaliwanag. Tayo'y hindi niya itinangi sa kanila na nilinis sa pamamagitan ng pananampalataya ang kanilang mga puso. Ang sinasabi ni Pedro ay sa una ay pananampalataya ang paraan, hindi pagsunod sa kautusan. Yun ang sinasabi niya sa unang grupo. Sa pangalawang grupo, sinasabi niya, kayo'y nanampalataya na at may mga hintil na nanampalataya na rin katulad natin. Ano ngayon ang gusto niyong ipagawa sa kanila? Ano pa ang gusto niyong ipagawa sa kanila? Bakit gusto ninyong ipatong sa balikat ng mga hintil ang kautusan bilang daan ng kaligtasan o bilang karagdagang paraan upang manatili sa kaligtasan? Bakit? Ang sinasabi ni Pedro, sila'y nanampalataya katulad natin. Ang pananampalataya ang naglilinis ng kanilang puso katulad natin. Ngayon, bakit ninyo gustong dagdagan yung patakaran para maligtas ang tao o para manatiling ligtas? Napakaganda ng verse 11. Bakit sinasabi ng mga tao yon? Akala ng iba, ganun ang paraan. Di ba? Inaantok na kayo o nakakasunod kasi sinasabi ko? Di ba yun ang paraan? Magtanong ka kahit saan dyan, mag-survey ka, magbahay-bahay ka. Paano po maliligtas? Kailangan nakakasunod ka, mabait ka, hindi ka nagkakasala. Yun lang naman ang sagot eh. Yun din ang sagot dito, nung una. Nung hindi nakakaintindi. Yun nga ang dahilan kung bakit nagpaliwanag si Pedro. Bakit sila nakaabot sa isang konklusyon? Bakit sinasabi ninyo na patungan ng balikat, ang balikat ng mga alagad? Bakit pa? Bakit kaya? Kasi yun ang akala nila. Yun ang akala ng mga naunang ibang tao, yun ang akala ng mga nananampalataya na pariseo. Yun ang akala nila. Amen. Ako lang ba excited rito? Yun ang akala nila. Amen? Yun ang akala nila. Pero sabi ni Pablo, 11, ang ganda ng salita niya. Datapwat. Ano ibig sabihin ng datapwat? Yun ang akala nyo. Yun ang iniisip nyo. Yun ang pinagpipilitan ninyo. Pero, ako at tayo, yung nakakaintindi, yung kinakausap niya ay yung mga alagad, yung mga si Santiago, yung mga matatanda na iglesia, at yung makakaintindi. Ano sabi niya? Datapwat naniniwala tayo na tayo'y mangaliligtas. Dinuktungan ko po yan, hindi sa pamamagitan ng pagsunod sa kautusan, ni hindi sa pamamagitan ng pananampalataya at pagsunod sa kautusan. Datapwat naniniwala tayo na tayo mangaliligtas. Saan? Sa pamamagitan ng biyaya ng Panginoong Hesus. Amen? Palapakan natin ng Panginoon. Bakit po maganda yung istorya na to? Kasi ito ang istorya ng lahat ng tao ngayon. Ito rin ang istorya na ating kaharap. Dalawa kaharap natin. Hindi Kristiyano,
at saka Kristiyanong dinadagdagan ang kanyang pananampalataya kay Kristo bilang daan ng kaligtasan o paraan para manatiling ligtas. Yan dalawa na yan ang kaharap mo. Pero ikaw ay katulad ka ni Pedro. Ano sabi ni Pedro? Datapwat. Naniniwala tayo na na ang kaligtasan ay sa pamamagitan ng biyaya ng Panginoong Hesus. Walang karugtong, walang dagdag, walang additive. Amen. Walang ihahalo, walang booster, isang saksak lang. Ayos na. Wala na. Yun na yun. Pag natanggap si Kristo, tinanggap ang buhay na walang hanggan. Sino nagsasabi nun? Walang iba, kundi ang dakilang may hawak ng susi ng langit. Amen. Si San Pedro. Grabe. Sipin mo yon. Ito ang sekreto. Pag ito'y naintindihan ng ibang tao at naipaliwanag mo sa kanila, isa itong panibagong bomba na magbibigay ng panibagong kaunawaan sa isang tao. Kung si Pedro mismo, ito pagkaintindi, bakit iba ang pagkaintindi ko ngayon? Ito pinakamaganda dyan, mga kapatid. Tapos ang pagtatalo, tapos ang pakikipagtuligsaan. Verse 12. At Verse 12? Nagsitahimik ang buong karamihan. Ano nangyari? Tapos ang usapan. Finish. Wala na pagtatalo. Wala nang pagtatalo sa kanila. Pero hanggang ngayon, meron pa. Iyon ang trabaho mo. Kanya ikaw ay tinig, ang gagawin mo, tuturuan mo ang lahat ng bansa. Gagawin mo silang mga alagad. Amen? Palapakan natin ang Panginoon. Praise God. Tayong lahat ay tumayo. Mga kapatid, hindi biro ang iniatang sa atin na responsibilidad ng banal na kasulatan. It is supposed to be sa lahat. No? Ang paggawa ng alagad ay dapat lahat ng tao gagawa ng alagad ni Kristo. Sad to say, merong mga tumanggap kay Kristo, ang pinuproduce nila, alagad ng kautusan. Alagad ni Moises. Merong alagad si Moises, pero hindi yung bagay sa mga nanampalataya na. Ang mga nanampalataya na pero dinadagdag ang kautusan sa patakaran upang maligtas ay mga Pariseo. Kung ikaw ay may ganong klase ng kaisipan, ang pinakamaganda ay lumipat ka ng kalagayan. Saan ka nandoon dapat? Doon sa sinasabi ni Pedro, datapwat, naniniwala tayo na ang kaligtasan ay sa pamamagitan ng biyaya ng Panginoong Hesukristo. Yun ang nagiging makahulugan nung sabihin na ang kautusan ay dumating sa pamamagitan ni Moises, ang biyaya at katotohanan ay nagsidating sa pamamagitan ng Panginoong Hesukristo. Ganun magiging magkaiba yan. Wala kang magagawa. Makikipag-usap ka sa mga taong naniniwala na ang daan ng kaligtasan ay gawa at kautusan. Okay na sana yon, pero makikipag-usap ka rin sa mga nanampalataya na ang gusto dagdagan ang paraan ng pananampalataya kay Kristo bilang daan ng kaligtasan. So saan ka nandoon? Nandoon ka sa grupo ni Pedro. Datapwat, naniniwala tayo na ang kaligtasan ay sa pamamagitan ng biyaya ng Panginoong Hesus. Praise God. Palapakan natin ang Panginoon.